Thou the bread of life. Ready? Sing. Bread thou the bread of life, dear Lord to me. As thou didst break the loaves beside the sea, within the sacred place, I seek thee, Lord. My spirit pants for thee, holy living word. Bless thou the true dear Lord, to me. As thou didst bless the bread by God living, then shall all bondage cease, all fetters fall, and I shall find my peace, my all in all. Brother Miko. Isang magpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po papatuloy sa ating gawain sa pagtutulpo ng tinapay at pag-inagsawa. Kung muna mabasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 20 to 29, kapit po sa masabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gawing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nang siya'y mapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan at may putol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magbisinom sa pag-aala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inaman niyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sala ng Panginoon na di narapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datakwat, sigasatin ang tao kaya sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sala. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng adol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Lagay mo tayo para sa pagkakas. Lagay mo po. Diyos Ama na mga sa lahat. Bigyan ng kanin ko pa. Kinubuhay namin. Panginoon, lubos sa aking salamat sa biyaya na naging po sa amin. At hindi sa buhay na nalagay po namin sa mga oras na. Papasalamat din po kami, Panginoon, sa ibinigay niyong pagkakataon sa amin na muli ay aming nalahanin ang katakilaan at sakripisyo ng anak na si Kristo Jesus. Dalangin ay Panginoon, ang hawak ng iyong mga lingkod, ang batas ng ubas, ang sumisimbolo sa dugo, at ang tinapay na ng pagdadura, ang sumisimbolo sa katawan. Nawa ang mga bagay nito ay masbasan, at ang bawat isa po sa amin natatanggap, naway pag-iluli po sa amin ang patawaran sa mga pagkakasala, at gayon din ay mas ipag-ibay namin pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming sinasama at dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo sa nagkakapagligtas. Tutamang po tayo para sa pag-aamagan. Pupuli ko basa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal,
ay gawin din naman ninyo ganyan inutos ko sa iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbubuod ng magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga bagal sa pagparento. Bigyan po natin ang Beyond this land of parting, losing and living. Ready? Sing. Beyond this land of parting, losing and living, far beyond the lost and starting this, and far beyond the taking and the retrieving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no light, summer land, the distance light, oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no light, summer land, the distance light, oh, happy summer land of bliss. Tayo po'y muli ni Mungkod ng langit. Huwag yung sama na dakila sa lahat, Panginoon, kaya tumalik na sa aming magtinig na lubos ay papasalamat po nun sa mga bagay na nagulog mo sa amin, sa mga biyaya at kapala, at din sa buwan kalakasan na nataglay po namin sa mga oras ko. Panginoon, nasa harapan ng mga salapi namin may kapagkapagan, naway magamit ito sa pagpanaganap ng iyong Evangelyo, at kayo din sa pagpapaunlad ng bayas ng mga Panginoon. Dalangin din namin na makatulong ito sa ilang pagpapun namin na kailangan sa kanyang pagpapun. At hinihiling din namin, Panginoon, sa mga susunod na araw, na patuloy mo kami ingatan, at patuloy sa kapakapakan, at gayon din ay patuloy po sa amin ng mga pangangailangan, na kami po ay mag ingatan sa mga negosyo, trabaho, at layo sa mga anumang uri ng sakit, Panginoon. At gayon din papasalamat po kami sa iyong pag-ibig at proteksyon na tuloy niyong ibigay sa amin. Hinihiling din namin, Panginoon, na pagkaroon po sa amin ang kapayapaan sa iyong puso at isipan. At sa mga bagay, Panginoon, hindi mo sabi ng mga labi, ay patuloy po namin pinakasalamatan at hinihiling sa alam po ng dapat sa Kristo Jesus ang lugar ng ligtas, ngayon pa kailan. Amen. So maraming salamat po sa inyong pagdalo at sa ating mga kapatid na dumating, Brother Chay at Brother Nelson. Maraming salamat po sa pakikisa sa ating gawain. Meron po kayong katanungan tungkol sa ating paksa. Sige po. Okay, ano po, Brother? Brad, ang medyo gumugulo sa isipan ko, di ba yung Eden, wala pang kasalanan sa Eva at sa Kasyadan. Okay. So, bakit naglagay ang Diyos doon ng isang puno at ang ahas para tuksuin si Eva at si Adan kung maganda ang purpose ng Diyos? Anong purpose niya? Bakit niya ginawa yun? Doon po kasi, dito po yun sa free will. So, nung ibigay po ito ng double L ba yan? Oo. Yan. Nung ibigay po kasi ng Diyos, ito sa tinatawag na tao, dito ipinakita ng Diyos at pinagsabi din itong una sa Kanya, yung pagbabawal po. So, ang nakita po natin ditong error ay mas nakinig itong si Eva doon sa tinig ng ahas na hindi nagsasalita kesa doon sa Diyos. Ano po? Ibinigay sa mag-asawa ito, sa 2:16, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka na may kalayaan. Datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama kayo,